Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Marcicos Boy. Isinare niya ang post ng isang prominent GIL member na si Miss Catalea. Ito yung post ni Catalea kahapon na maalam na umalis na sa GIL. Sabi ni Catalea, "Paalam, GIL. Nakakalungkot lang isipin na sa ganitong dahilan ko palalilisanin ang church na ilang dekada ko ding kasama. Sa iyo, Joel Villanueva, bahala na ang Diyos sa iyo. Batid naman natin ano ang sinapit ni Judas. Panghuli, mas takot ka pala kay Jesus Rimulya kaysa sa Jesus na dumipa sa iyo sa krus." Wow. Pak! Ang sakit naman no. Dalawang Jesus. Jesus Rimulya, pwede kanyang ipakulong. So kanino ka dapat matakot? Sa pwedeng magpakulong sa iyo o doon sa Jesus na namatay para sa iyo? Meron ngang verse sa Bible na huwag niyong katakutan ang makapatay sa inyong katawan, then after that, wala na silang magagawa sa inyo. Ang mas katakutan ninyo ay ang Diyos na may kapangyarihan na dalhin sa impyerno ang inyong kaluluwa at espiritu. I think sa Matthew. Nasa gospel yun eh. So, grabe itong birada ni Miss Catalea, no? Sinerch ko kung totoo ba ito is sinabi ng Google nga, yes, real. Talagang hindi ito faking a post ni Miss Catalea. Tapos, meron pang comment dito na kahapon pala, yung talagang formal na siyang sumali sa majority, sa mga comments, may mga nabasa ko doon na aalis na ako sa JIL. May mga nabasa ko. Aalis na ako sa JIL. Ang pagkakaintindi ko, excuse me nadismaya sila sa ginawa ni Joel Villanueva, kaya umalis. I don't know. Sinerch ko sa Google kung marami-rami na bang JIL members na umalis nang dahil sa pangyayari. Sabi ng Google, wala namang massive daw na. Walang massive na paglipat, pag-alis. Kaya lang dito, merong nag-comment si Alib Gabo. Buong pamilya niya, member ng GIL, but umalis sila dahil nakita nila ang kapalpakan sa GIL mismo. Basahin ko dito Just to share, minsan din kaming naging panatiko ng GIL, as in buong pamilya namin. Member kami ng isang GIL Extension Church sa probinsya at masasabi kong sobrang devoted ng parents at mga kapatid ko sa simbahan. OFW ang parents ko at maayos ang kinikita nila noon. Bukod sa regular na tithes, madalas higit pa sa 10% ng income namin ang naibibigay ng mga magulang ko kasama pa ang iba't ibang donation sa church. Ang tithes po is 10% of your monthly salary, yung net, ay ibibigay mo sa simbahan. Ibibigay sa GIL. Bakit? Kasi kung makikita nyo lang ang kalagayan ng maliliit na GIL churches at ang mga pastor nila, maawa ka talaga. Karamihan sa mga miyembro namin noon ay mga construction worker at mga pamilyang hirap na buhay. Iilan lang ang may OFW na kamag-anak. Dumating sa punto na nalaman ng parents ko
ang mga bagay na nangyayari sa main church na hindi nila matanggap. Isa sa mga malaking issue noon ay ang pagre-require sa maliliit na churches na mag-remit ng porsyento ng kanilang kita sa main church. Dahil dito, yung local church namin sa kabila ng ilang taong pangungulikta ng tithes at donation, hindi man lang makapagpatayo ng sariling gusali. Hanggang sa pag-alis namin, umuupa pa rin kami ng maliit na garahe bilang simbahan at hirap na hirap pa itong bayaran. Mas lalo pang nawala ng tiwala ang pamilya namin nung pati mga family friends naming nasa finance ministry ay umalis na rin. Sila mismo ang nagsabi na may mga bagay silang nasaksihan na hindi nila matanggap tungkol sa paggamit ng pera sa simbahan. O ito, kinapitalize na. Emphasis. Wini-withdraw ni Joel Villanueva ang pera ng simbahan simula nang siya ay tumakbo sa pagkasenador. At marami pang beses na ginamit niyan ang pera ng simbahan sa personal na agenda niya. Kaya hindi na ako nagulat nung nasangkot sa iba't ibang kontrobersya ang mga Villanueva. Sa totoo lang, matagal nang may mga red flags na nakikita ang mga taong nasa loob mismo ng organisasyon. Wala na kami sa simbahang yon ngayon at isa yon sa pinakamagandang desisyong ginawa ng pamilya namin. Okay, may kilala rin akong mga pastors na umalis sa GIL. Nasasabi ko na noong 1980s, bagong resign ako sa Mindanao, fellowship ako sa GIL dahil maganda naman yung turo. Nabigla ko, yung isang pastor na sa isang church na palagi kong pinupuntahan, umalis na sa GIL. Hindi ko rin tinanong bakit umalis. Naging independent yung pastor na yun na kilalang-kilala ko, kaibigan ko. Ngayon, with this may mga ganyang problema pala. So, grabe. Hindi ka takot kay Jesus. Rimulya, kailang, ano ba to? Ulitin ko nga yung sinabi. Panguli, mas takot ka pala kay Jesus Rimulya kaysa sa Jesus na dumipa sa iyo sa kron. Grabe. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig na Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Mo na ni ang atop sa natagaan na mo og giro. So mga karaan na gid ang iyang giro. Mga dagko na og buslot. Og mo na ni ang among gihatag nga yero. So mo na ni ang atopan ni Angkol sa nahatag sa iya nga yero karon. Og karon humanagid sa pag-atop ang among gihatag nga hero og makita gid nato nga humanagid si tatay sa pag-atop. Si tatay ni karante, naog ka. Aya pag inailistimat sa Ginoo og sa naghatag sa sin kay sigon sa gidugayon nga 20 na katuig aya pag ito nakailis sa atop kaning akong balay. Busa salamat kayo. Oo, so dugay na gyud tay ang imong balay nga ang imong atop so bago pa napulihan. Aya pa nga dili na magkatabang ang ulan. Gaulanan na gyud. Kay dugay naman. Ngano man tay sa 20 na katuig ang imong balay, imong atop wala gyud ka nakapalit og sin nga para lang mapulihan. Ako kay mag-uumara man ko
Busa di gyud na ako magkagawom kay naapay akong eskwela, ang akong kwarta igo ra in taon sa eskwela, walay budget nga para sa sin. So wala na budget. Oo. So unsa nay grade tay sa imong anak nga nag-eskwela karon? Karon kay ang uban nangundang man naibag-o karon nga kanang grade 4. Grade 4 na. Oh, grade 4 na. So salamat kayo tay. Oh, daghang salamat sab.